Morales. Tayo na, matapang talaga to si Morales. No? Ikaw, Morales, ha? Hinukay mo na ang lupang paglilibingan mo. Diyos ko po. Sabi niya, BBM, maraming nabudol. Grabe naman to. Paano mo nasabi? Nabudol ka ba? Hindi ba? Grabe. Sige, pakinggan nga natin to. Itong sasabihin ni Jojo Morales. Boss Dada, baka may maniwala. Saan? Na ako naniniwala ako, hindi ito nag-addict yan. Si Bongbong, si President, the best president ever. Bongbong Marcos, the best president the Philippines ever had. The best president ever in the history of all the president in the world. Naniniwala ako na yan si President ay malinis, puro. Ang pagkatao niyan, pwede yan maging santo. Sobrang bait, walang bisyo, mahilig lang manood ng concert yan, pero hindi yan bumabatak, hindi yan lango, bangag, sabog. Hindi yan ganon, naniniwala ako. Kaya nga, inaanano ko na, sir, patunayan natin, samahan kita. Ako na ang kukuha ng live footage ng iyong pagpapadrug test kasi ako naniniwala. Pagkuha ko niyan, puta negative, isasapok ko sa pagmumukha nila lahat yan. Ito, pakinggan naman natin yung sagot nito ni Jojo Morales, ha? Pakinggan natin. Palakpakan, Jojo Morales. Bahala ka sa buhay mo. Matapang na sinagot ni dating PDEA agent Jonathan Morales ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isa umano siya ang professional liar. Hirit ni Morales, hindi naman siya kundi si Marcos Jr. ang may dapat na patunayan. At yon ay ang pagkakasangkot nito ng droga. Ang mabuti raw gawin ng Pangulo. Ito naman si Morales, hindi pa siya sangkot. Kasi hindi nyo naman siya na surveillance man lang ba, na imbestigahan. Kasi lahat naman pwede magsumbong eh. Halimbawa, ako, galit ako sa kapitbahay ko, lapit ako, may pot session dun. Lagi yun, may pot session dun. Imbestigahan nyo para lang malaman nyo. Kung wala, di wala. Pero ako sa tingin ko meron. Ano mo yun, di ba? Baka mamaya, yung nagsumbong sa'yo, hindi lang nila sinabi, naglalaro sila ng family computer. Hindi nila sinali. Ako naman, bahala ka, naglalaro pa kami. Ni Maricel Soriano, nagsu-Super Mario. Ayan na. Nagalit ito. Ang ina nyo, ha. Ayaw nyo ko isali, ha. Sige, ayaw nyo ko isali, ha. Tapos pumunta siya ngayon sa PIDEA. Tapos naging siyang whistleblower. Sabi niya, nagpamabatak mga yun. Kita mo, magdamag na nagko-computer. Di naman natatapos yung tapos na yung Super Mario. Putay na, inuulit-ulit pa. Palong-palo yung mga yun. Imbestigahan nyo. So, syempre, ganun ba? Sige, di pahingi ako ng sinumpang salaysay mo. Ako, nakita ko sila na ganto, ganyan. Pero ang totoo pala, itong nagsumbong is inggit lang pala dahil di siya pinapagamit ng super computer. Yun na. So, ibig sabihin, Morales, siya ay person of interest pa lang pero hindi pa siya nasasangkot. Kasi wala pa namang kaso ba? Hindi ba? Pero syempre, sabi ko sa inyo, away na yan. Ay magpa-drug test para masagot na ang isyong ito. Ang buong detalye mula kay Almar Porzuelo, exclusive. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang professional liar ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Sinabi pa ng Pangulo na maihahalin tulad umano sa isang jukebox si Morales na kapag nahulugan ng barya ay Pag kalbo, bilog yung mata. Tinan nyo ako, bilog yung mata ko. Hindi ba? Walang iya, Kanta, ito ang naging sagot ni PBBM kaugnay sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nito nakaraang araw. Sentro kasi ng nasabing pagdinig ang ginawa ni Morales na pre-operation report, order letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at nooy senador na si Marcos Jr. dahil sa paggamit ng illegal na droga.
Sa exclusive interview ng SMNI News kay Morales araw ng Biyernes, nilinaw nito na hindi niya inaakusahan ang Pangulo na gumagamit ng iligal na droga. Anya bilang investigador. Pali, tinan mo. Di ba President Bongbong Marcos, hindi ka naman niya inakusahan eh. Sinasabi lang niya na totoo yung papel, naniwala din si Bato na totoo yung papel, kaya nga may ICC na eh. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi nito ni Sir na adik ka, bangag ka, or totoo na bumabata kayo ni Maricel. Pero sinasabi lang niya na legit itong papel na ito at dapat talaga i-operate ka, kaya lang may humarang. Yun nga ang issue. Nandoon lang yung issue, BBM, yun lang yung depensahan mo. Masyado kang advance mag-isip eh. Sinisira mo kaagad si Morales, di ka naman niya sinisiraan. Di ba? Tingnan ninyo. Kasi ang sinasabi niya doon is, according sa papel na ito, according dyan sa informant na yan, gumagamit sila. Di ba dapat lang naman bilang mga pulis, imbestigahan natin. Yun lang naman sinasabi niya eh. Sinabi ba niya ever na palong-palo yan, drug addict yan, bangag yan? May gano'n ba siya sinabi? Di ba? Wala naman. Kaya ba't kayo nagagalit sa kanya? Ay ginawa niya lang ang kanyang trabaho na isulat ang report na ibinigay mula sa isang confidential informant. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Tinan mo, Bongbong. Sinabi ko na sa iya, kausap kita kanina. Bakit mo sinabi to? Sino ba nagputos sa'yo na sagutin mo to sa dami ng problema ng Pilipinas? Tayo na hindi mo sinasagot, bakit sinagot mo to? Babalik sa'yo yan. Yun na nga, bumalik. Ano ba sabi nito ni Morales? Kinakusahan ko ba siya? Sinabi ko ba na addict siya? Si Maharlika ang nagsasabi na addict siya, di naman ako eh. Ano ba kinagagalit niya sa akin? Wala naman hindi ko naman tinuturo silang buong pamilya na bumabatak silang lahat. Hindi naman. Sinabi ko lang, totoo yung papeles. Ang kaaway ko nga dito, itong si Lasso. Hindi ko naman siya kaaway. Hindi naman, binoto ko pa nga yan nung eleksyon eh. Bakit kasi parang lumalabas pa yung interview na yan, nakasama pa yan sa inyo. President Bongbong Marcos, yung PR person mo, yung nag-a-advise sa'yo, sisantihin mo na. Mas lalo kang mapapahamak sa ginagawa ninyong pagsagot-sagot ng alanganin. Tsaka hindi karakter ni BBM yan yung makipag-asaran. Di ba sabi nga niya, immune na ako sa ganyan. Wala na akong pakiramdam, bata pa kami kung ano-ano nang binabansag sa amin. Anak kami namang kukula, manananggal yung lola ko. Pinsan ko daw, duwende, nuno sa punso. Lahat na ng pangit na pwede mong itawag sa pamilya na to, natanggap na nila. Or naibintang nyo na sa kanila. Ngayon ito si Bongbong, wala na tong pakialam sa kung anong sasabihin ng tao sa kanya. Presidente na siya eh. Kaya nagtataka ako, bakit biglang sumagot siya, sablay pa. Ay, si Isko ba binoto niya? Si Isko ba binoto na ito ni Morales? Ay, kaya pala matinong tao to, parang kami. Pero alam mo bilib na bilib ako dito. Ang galing sumagot nitong kalbo na to. Maniwala kayo itong kalbo na to. Proud na proud ako na kalbo ako. Dahil po yan, ang galing nito ni Morales sumagot. Lahat ng mga patutsada sa kanya, nasasagot niya. Parang magaling, pwede mag-vlogger to. Kasi lahat ng sabihin mo may kontra siya eh. Napakahusay nito ni Morales Pero maganda tong sinabi niya na to, na hindi siya hindi siya nakipagbardagulan sa presidente. Sinabi lang niya, President, hindi naman kita inakusahan. Nakakaawa ka naman kasi nauutusan ka ng mga nasa paligid mo ng mali. Kaya kung sino may nag-utos sa inyo, sisantihin mo na. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon ay sinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant at i-reduce ko nga doon sa sworn statement.
Dahil dito, hinamon ni Morales si Bongbong Marcos na kung nagsasabi ito ng totoo na hindi siya gumagamit ng illegal na droga at kung wala itong itinatago ay dapat magpa-hair follicle drug test ito. Kaya pagka ganito, yung yung kilos o pananalita ng ating Pangulo, marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kaya kung meron man sa kanila ang may dapat patunayan, yun ay si BBM at hindi si Morales. Confidential informant ang may personal knowledge. Yun ang nakakita sa kanya, hindi ako. Kaya walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Tungkol naman sa tanong kung sino ang tunay na sinungaling, ito ang sinabi ni ex-PDEA Agent Morales. Alam mo, lumalabas na bumabalik sa kanya yung sinasabi niya eh. Dahil ang dami niyang nabudol, marami siyang pangako na hindi natupad. Kung meron tayong... So, bumalik kayo sa kanya. Sasabihin mo na sinungaling ako? 20 pesos na ba kilo ng bigas? Sasabihin mo sinungaling ako? Tinupad mo ba yung mga pangako mo na itutuloy mo yung mga proyekto ni PRRD? Nasabi mo sinungaling ako? Ano ba yung pinagsasabi niya na hindi totoo? So yun. Sabi ko nga sa inyo kapag ka medyo mahina ang inyong mga kukote, huwag kayo masyado nakikipaglaro sa mga matatalino. Oo, nako po. Diba? Kaya nga sabi ko magaling to kasi alam niya kung paano i-counter at saka alam niya kung ano yung mga sinasabi niya. Ang natutuwa ko sa kanya, hindi siya nagkakamali. Hindi siya nagkakamali in a sense na wala siyang inaakusahan. Ang inaakusahan lang niya talaga is yung mga dati niyang mga amo. Talagang ang galit niya nasa PIDEA, wala naman sa Malacanang Kaya nagtataka ako, bakit itong si Presidente sumagot dito? Palpak talaga itong interview na to, President BBM. Kasi ako, syempre, supporter mo ko Ako talagang die-hard loyalista ako, BBM supporter ako Syempre ako, ayaw ko hanggat maaari na may mga ganitong pangit na mga images or pangit na balitang lumalabas sa iyo na tatawaging sinungaling, ito yung ating Pangulo. Talagang sinungaling siya sa taong bayan. Para sa Diyos. Di ba yari? Bumalik tuloy. Naku po, Diyos ko po, Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, nananawagan po ako. Sir, kung sino man po yung nagbigay ng script ninyo, kung sino man po yung nag-ano sa inyo, yung pong nag-brief sa inyo dyan, panakikinig kayo kasi sa mga briefer. Huwag kayo nakikinig sa mga briefer na yan. Mga utoy yung mga nasa paligid nyo. Utoy. Hindi, totoo yan. Napakahusay. Ito pa, tingnan natin yung sagot ni